Lahat! Magsisimula na ang ating auction! Paki-welcome ang aming unang koleksyon. Ito ang komperensya. Ang unang koleksyon. Panimulang presyo, 10 milyon. Ito ang pinakamataas na kalidad. Bibigyan kita ng 11 milyon. Napakalaking piraso ng birding bato. Tiyak na magandang kalidad. Bigay ako ng 15 milyon. 20 milyon sa akin. Pa, may mali sa batong ito. Anong nalalaman mo, bata? Maglaro ka. Huwag ipagpaliban ng mga tiyuhin na kumita ng pera. Ano bang problema? Ang batong ito ay walang espiritual na kapangyarihan. Anong ibig sabihin niya? Si Tuanzi ay may mga espesyal na kakayahan mula pagkabata. Nakikita niya ang liwanag na hindi natin nakikita. Naniniwala kung tama siya. Linran, ano sa tingin mo? Ito ay nakakahalaga ng pagbili upang makita ang kulay at texture. Mr. G. Kung hindi ka magpapaloko, aalisin ko na. Huwag kang magsisisi. Pakiusap. Isang malaking pangalan sa mundo ng negosyo, Pangulong G. Makikinig ka talaga sa maliit na pulubing yan? Napakalaking biro. Kapatid ko, laging sinasabi ni Master na mas talented ka kasi sa akin. Iyon lang. May pagtaas pa ba ng presyong 20 million? 20 million sa unang pagkakataon. 20 million sa ikalawang pagkakataon. 20 million sa ikatlong pagkakataon. Congratulations, Mr. Wei! Woo! Congratulations, Mr. Wei! Ang susunod na pangalawang koleksyon. Pinagmulang presyo, 5 milyon. Parang bato lang tingnan. Paano ito magiging 5 milyon? Walang buto at walang kulay. Ito ay isang may sira na produkto sa unang tingin. Paano naman ang isang to? $5 million. Mr. G, kahit na isang tagalabas na katulad ko ay maaaring makilala ang batong ito ay napakasama. Bibilin mo pa ito, President G? Maghintay hanggang matapos ang auction para buksan ng bato. Alam mo kung gaano ito katanga. Ayos lang. Bumili na lang para masaya. Salamat sa pagbisita sa auction ngayon. Isang matagumpay na konklusyon. Master, may iba pa bang jades? Ibang jade? Oo, meron. Mga defective products lang sila. Maaari mo bang ipakita sa amin pagkatapos? Sige. Mr. G, kung interesado ka sa mga bato, marami ko sa bahay namin. Libreng regalo ko to para sa'yo. Ayoko. Ang mga bato mo ay malas. Napakagaspang. Ito hindi magandang bagay sa unang tingin. Baka ang batong binili ni Mr. J para sa pagtayo ng garden. Paano yung mga yan dumplings? Ito, at ito, at ito, at ito. Pakikuha. Ibenta mo sa akin lahat ng 4 na bato. Mr. G, ang mga ito ay hindi binibenta. Ibalot mo ang mga ito. 50 million. 50 million? Hindi, Mr. G. Nakakuha ko ng mga bato na maraming beses. Hindi talaga pwede yun. I-swipe mo ang card ko. Oh, ito ay talagang maluho. 50 million para sa isang bato. Nakakabaliw. Mr. G, hindi pa uli ang lahat para huminto ka ngayon. Putulin natin mamaya. Masakit masampal sa mukha. Tignan lang natin. Mr. Wei, itong bato. Ano man ang tekstura o sa mga tuntunin ng uri ng tubig, iyan ay isa sa 1 milyon. Pagkatapos ay hayaan ng ilang mga tao na makita ang gambling stone. Hindi makipaglaro sa bahay kasama ang mga bata. Ay, mahal na mahal ni Mr. G ang kanyang anak. Mangyaring maunawaan. Tignan mo, isang buhay para makita ng berde. Dapat ito ay sa maging president na paraan. Magkaroon lamang ng pagitan. Parang nakagreen ang lahat. Congratulations in advance. Kumusta, Mr. G? Gusto ko lang itanong sa'yo kung natanggap mo. Hindi pa tapos ang pagkating. Medyo maaga pa para sabihin. Pagkatapos hayaan kitang maranasan ito. Kung ano ang kamatayan. Ipagpatuloy ang pagputol! Papa, sa batong ito, ang tanging espiritu na enerhiya ay naputol na. Sige, manood lang tayo sa palabas. Ang ganitong uri ng bato ay walang berde sa gitna. Hindi dapat. Hindi mahalaga, baka puro green. Malamang walang silbi ang batong ito. Anong kalokohan? Anong ginagawa mo? Marunong ka ba magputol ng bato, ha? Bakit nanginginig ang iyong mga kamay? Tignan mo, may bato ako. Paano ito pinutol? Tumayo ka.
Pitin na mabuti. Janet, hindi mo maputol na maayos? Hindi kaya ng buong pamilya? Bilisan mo. Kung hindi mo ito puputulin ng tama, papatayin kita. Si Mr. Wayne na ito ay gumastos ng 20 million. Kinuhanan ko ng picture itong Jade. Sa tingin ko, hindi ito nagkakalaga ng 200,000. Ang kutsilyo na ito ay magiging basahan. Ito ay isang malapit na tawag. Buti na lang hindi ako kumuha ng litrato. Ang pagkalugi ay magiging malaki. Oo! Ang lahat na ito ay dahil sa iyo. Ang batang ito ay nakaka-epekto sa aking swerte. Anong ginagawa mo? Bakit nakikipagkumpetensya ka sa kanya? Sabihin sa iyong sarilang iyong malas. Jian Bing, itigil ang paggawa ng sarkastikong pananalita. Baka ang iyong bato ay mas mahasol pa sa akin. Tignan natin. Hindi mo lang sinasabi sa iyo. Nakaka-apekto ba to sa iyong swerte? Tapos hahanapin ko din siya. Mister, mangyaring buksan ang aking mga bato. Hindi ko kaya. Ayos lang, ayos lang. Kung ito'y masisira, kami ang mananagot. Hindi tayo katulad ng ibang tao. Sige. Putulin mo na ang isang ito. Teka! Kuya, balita ko marami kang nakitang magagandang bagay. Paano magiging ganoon kagandang bagay kung wala ang aking pakikilahok? Jian Bing, nagka-aksay ka lang ng pera. Kung shareholder ka ng G's, alam ko nang gugulo ka. Hindi dapat bumaba ang presyo ng stock. Kuya, dapat pag-isipan mo mabuti. Gusto ko talagang buksan ang mga sirang bagay na iyon. Pagpatuloy. Putulin mo na ito. Jian Bing, gusto kong makita kung paano ka magtatapos. Putulin mo muna dito. Hindi pwede. Ang Jade ito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Hayaan ang bata na ito namumuno. Ito ay para lamang libangin ng mga bata. Hindi ko maintindihan. Imposible ito. Itapon mo na. Itago ito para sa mga susunod na henerasyon. Kadalasan ito ang unang hiwa. Walang drama sa ibaba. Gawin ang trabahong ito. Sinong hindi magbabayad ng tuition? Tignan natin kuya. Akala ko talaga ito ay magandang bagay. Yun lang. Jian Bing, kahit ang pamilya naming G, oo maraming pera, pero hindi kami makatayo. Ikaw ba'y ganito? Putulin mo na dito. Ito ay berde. Marahil ito lamang ang layer na ito. Maganda ang pagkakasabi nitong salawikain. Dito bumukas ang mga langit. Ngunit hindi ito isang malaking piraso. Hindi ito nagkakalhaga ng pera. Mr. G, payo ko sa'yo, huwag nang magpaputol pa. Nakakahiya. Natatakot ka ba? Ituloy natin. Putulin mo na dito. Maraming berde ulit. Marahil ito ay sa piraso ng Jade. Anong pinagmula ng batang babaeng ito? Paano ba naman kasi ang galing? Shishi, si Master ba nagturo sa kanya? Anong mga bagay kasanayan ang mayroon ka? Paano? Ito ay, nagsisisi ka bang umalis sa sekta? Diba opening lang ito ng Emerald? Anong napakahusay? Ate, pinapayon kita na bumalik. Tulungan ng mga masasamang ito nang gumawa ng napakaraming masamang bagay. Isang araw, gagantihan ka. Hindi ka karapat dapat para turuan ako. Mr. G, binibenta mo ba itong Jade? Depende ito kung magkano ang iyong inaalok. Bigyan kita ng 20 million, 25 million, 30 million, 60 million. Hindi maaari. Si Mr. Wen ba ito nung mula sa grupong Wen? Mr. G, wala kang ibig sabihin? Hindi ba't nagpunta ka dito dahil sa amoy? Hindi. Kung hindi ako pumunta, ilang magagandang bagay ang mamimiss ko. Kaya ko bang isuko ang pagmamahal ko? Si Uncle Wen ay original na ama na natagpuan ni Master para sa akin. Pwede na nitong ibigay kay Uncle Wen. Gusto mong paglaruan ito? Yan ang sabi mo? Okay. Okay, itong piraso ng bato ay gumawa lamang ng 60 million. Naiwan ng 4. Ma, anong dapat kong gawin? Maswerte lang siya. Hindi ako laging ganito kaswerte. Itutuloy pa ba, Mr. G? Pagpatuloy. Putulin mo ito. Hindi ba't ito ang maalamat na Yellow Jade? Magkano ang halaga nito? Konserbatibong nagkakalaga ng 100 million. Imposible. Paano siya nagkaroon ng ganung kaswerte? Mr. G, 100 million. Di ko ibibenta ang isang to. Ito ay hindi ka panipaniwala. Napakaganda. Ginagawa ko ito sa loob ng maraming taon. First time ko itong nakita. Ang Fulushu Jade. Ang bawat piraso ay yellow. Ang ganda talaga ng mga kulay nila. Ito ay nagkakalaga ng 500 million kung ito ay ginawang alahas. Magdodoble ang presyo. Mr. G, sinong nakikipaghiwalay sa inyo?
Ito bang yung anak na babae o ang Diyos ng kayamanan? Ito ang swerte ni Papa. Bata. Bakit hindi ako kasing galing mo? Nasaan ang aking mahal na anak na babae? Paano kung manatili ka sa bahay ni Uncle Wen ng ilang araw? Ikaw dapat ang orihinal na ama. Dumpling, halika dito. Ang boring talaga nito ni Mr. G. Gusto mo ng anak na babae? Ipanganak mo ang iyong sarili. Anak ko siya. Tuwansay, hindi ko alam kung bakit mo pinipili si Jirenping na maging ama mo. Ito ba isang pagpapala o isang sumpa? Mr. G, may natitira bang piraso na puputulin? Buksan na natin ang iba pa. Pagod na ako. Hindi ko ito bubuksan ngayon. Pero, umuwi na tayo? Wala na. Ano? Itong si Jian Bing. Kumita ng isang bill mula sa pagmimina ng mga bato. Kumalat ito sa buong kumpanya. Ang stock ng G Group ay tumaas. Yan din. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magpapakitang gilas. Master, ang batong ito ay may pinakamalaking espiritu na enerhiya. Ito ay dapat ang pinakamahusay. Kaya ito ay mas angkop para sa paggawa ng mga anting-anting. Oo. Mr. G, ano ang gusto mo? Hinilin ko sa iyo na pumunta ngayon. Tulungan mo kong buksan ang batong ito. Okay. Pupunta ako at tingnan. Hindi ko pa nakikita si Tuanzi na nagmamalasakit sa akin. Napakalungkot. Nagsiselos ka ba? Jayan Ding, kung ikaw para sa ikakabuti talaga ni Tuanzi, hayaan siyang pumunta kay Wenjing. Paano kung ayaw ko? Kahit ang pinakamahusay na Jade, maaari nitong sapili ang masamang spirito sa'yo. Pero, Ito ay Dragonstone! Nakakamangha! ano ang Dragonstone? Maalamat na bato ng dragon. Lumalaki ito sa mga kuweba. Mainit sa taglamig at malamig sa tag-araw. Kaya ngayon lang kay Fu Lushu, mas bihira pa sa Emerald. Tama yan. Ito ang tunay na top grade jade. Napakalamig ditong hawakan. Isa talaga itong Dragonstone species. Pakiusap, Master Hao, isang gawan niyan Jade Pendant. Ito ay aking karangalan. Salamat sa pagsusubikap, Master Hao. Panatilihing sikreto ang Dragonstone. Malinaw po. Ito ay isang piraso ng ordinaryong berding jade. Napakaganda ng trabaho ngayon. Ang mga shareholders ay tumatawag. Ipakita ang pasasalamat. Ito ay dahil kay Tuanzi. Si Tuanzi. Ang swerte ng pamilyang G. Salamat sa papuri, Lolo. Meron ako isang piraso ng jade para sa'yo. Naway mabuhay ka ng mahabang buhay. Ang piraso ng jade na ito ay gustong-gusto ni Lolo. Nga pala, Yan Bing, punta ako sa lumang bahay. Magpahinga saglit. May sasabihin ako sa'yo. Master, gumagawa ka ba ng baga formation? Oo. Ang mga jade scrap na ito, bagaman hindi ganong spiritual, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong papel na anting-anting. Ang mga ordinaryong bato ay mas malakas. Hindi kataka-taka ginawa kong baga formation At ito'y mag-i-expire ito sa susunod na araw. Ang masamang espiritu dito ay malalim ng ugat. Gustong ganap na maalis, hindi ganang kadali. Kaya ang galing mo. Siya nga pala, Master. Simula nang nakilala ko ang aking ama, makaka-apekto ba ito sa kanya? Paano kaya siya? Kahit ang mga multo ay natatakot sa malungkot na bituin, hindi ito maapektuhan ng iyong kapalaran. Paano ko siya mapapalitan? Anong kapalaran na isang bituin ng kasawian? Tumpling, walang makakapagbago sa kanyang kapalaran. Ang pagbabago ng kapalaran ng isang tao ay labag sa kalooban ng langit. Dapat mong tandaan na huwag gawin ito. Master, Ilang beses kong kinakalkula ang aking kapalaran. Ang kapalaran ay palaging hindi mahuhulaan. Siya ay ipinanganak sa isang Yin Man at Yin R, isang bituin ng kamalasan. Gustong tumago sa kanya ang kapalaran sa likod. Dapat gabayan ng dugo. Gabayan ng dugo? Ito ay ang hexagram ng dugo. Ngunit ang hexagram ng dugo ay lubang mapanganib. Magiging backfire. Hindi mo dapat subukan ito. Bakit kaya? Talagang imposible. Ano ito magiging lahat at hexagram? Tuyat kamatayan. Ang kapalaran ng aking ama ay naging tanda ng kamatayan. Ibig sabihin, si Papa ay may 6 na buwan na lamang upang mabuhay. Tumbling, Anong nangyari? dadalhin ko siya sa ospital.
Kamusta siya? Dalubhasang konsultasyon. Wala talagang paraan. Katulad ng dati, ang lahat ng mga pisikal na tagapaghiwatig ay normal. Hindi ko lang mahanap ang dahilan. Ano bang ginagawa ng iyong mga eksperto sa ospital? Kung hindi siya magigising, tumigil ka sa pagtatrabaho sa ospital. Jianming, huwag mong saktan ng mga inosenteng tao. Tanong ko sa'yo, pagpunta mo sa kwarto ni Tuanzay, nakita mo bang tansang barya? Oo, nakita ko. Ang batang ito, ginamit niya talagang hexagram ng dugo. Hexagram ng dugo. Ano ito? Sinabi niya sa'yo ang iyong kapalaran at ang backfired. Hello, sa ngalan ni 2-1Z, mag-donate ng 100 million. Anong kalkulasyon yan? Kung kailan siya magigising? Ang hexagram ng dugo ay lubang mapanganib sa pamamagitan lamang ng pag-iipon ng merito maaari itong malutas. Gawan mo ng paraan. Kung ayaw mo, ayos na paggawa ng mabuti. Maiba pang paraan. Anong magagawa ko? Hayaan siya maging anak ni Wenjing. Sabihin mo sa akin, anong mga benepisyong nakukuha mo? Ikaw as si Tuanzay, dapat ay wala anong ma-intersection. Nag-donate ako ng 100 million. Jianbing, walang silbang donasyon ito. Hindi ko siya inaasahan. Dugo ang gagamitin ko para sa'yo. Ang tinatawag na blood hexagram. Dugo ang gabay. Hinilit na tiktik ka ng mga liyo ng langit. Kapag sinabihan ka ni Tuanzay na isang kapalaran, ang masamang spirito sa'yo, sinilapi ang kanyang katawan. Kung ang masamang spirito ay humina, maaaring gumasin si Tuanzay. Tapos sabihin mo sa akin anong dapat kong gawin ngayon. Bakit mo ba ako dinala dito? Siyempre, ito yung makakatulong para magising si Tuanzay. Tulungan ng mga mag-aaral sa elementarya? Maaari ka bang maging mas maaasahan? Gagawin mo ba ng maayos ang iyong trabaho? Hindi, itang elementary student na ito, ang kanyang hinili ay nagkakahalaga ng 500. Anong alam mo? Anong nangyayari sa iyo, bata? Master, madalas ako magkaroon ng bangungot. Napapanaginipan ko ang aking ina. Nakakulong daw siya sa isang balon. Ang iyong ina? Namatay na ang aking ina 3 taon nang nakaraan. Pwede mo ba kong sundan? Hayaan mo ipaliwanag sa akin ng detalyado. Bata, meron bang ngayong bagay ang nanay mo? Ito ang relo ng aking ina. Ito ba ay kapaki-pakinabang? Ito ay gagana. Ano? Itong 7 Evil Soul Lock Information? Sino ito? Gagamit ng ganyang lason? Ngalim ng Feng Shui? Anong 7 Evil Souls Lock Information? Ang tinatawag na 7 masamang espiritu ay Ghosty, Ghost Shell, Ghost Hair. Mga tao na kulo ng 7 masasamang espiritu. Hanggang sa lumilipad ang kaluluwa. Alam mo ba kung ano ang 7 masamang espiritong ito? Sino ang Soul Locking Array? Wala akong ideya. Naaalala mo pa bang ilang araw nang nakalipas? Yung maliit na batang lalaki. Tinanong ko ang isang tao upang suriin siya. Anak siya ni Wei Jun. Wei Jun? Ah! Ang lalaking may bigo sa larong sugal? Si Wei Jun ay manugang ng pamilyang Su. Matapos mamatay si Miss Su ng 3 taon na nakaraan, siya ay palaging namamahala sa ari-arian ng pamilyang Su. Posibleng nandito ang babaeng iyon dito? Pakawalan ko muna. Buhok? Dapat sa babaeng yun. Masyado siyang mahina ngayon. Gawin muna natin siya. May mga ahas! Isa kang Feng Shui Master, takot ka sa ahas? Sino nagsabi sa'yo ng mga master ng Feng Shui? Walang takot. Nawala na ang ahas. Ayoko! Hindi ba sapat ang yakap? Hindi! Sige. Chen Famen, Earth Dharma. Ang mga multo ay nagbubukas ng mga pintong mula sa latong direksyon.
Nasaan ako? Ito isang kailangan na yung anak para papuntahan ko dito. Anak? Anak? Mayang iligtas ang aking anak. Hindi siya pwedeng manatili sa bahay na yun. Makiusap. Anong nangyayari? Wala si Winjun. Kaya nagpagamatay ka sa pagtalo ng gusali. Hindi ako nagpakamatay. Si Winjun ang tumulong sa akin. Napagkatanga ko. Sa kabila ng oposisyon, dapat pakasalan ko siya. Nasaktan niya ako sa sarili kong anak. Ibig mong sabihin, pinakasalan ka niya para sa ari-arian ng mga Sioux? Oo, 3 taong pagkatapos nakasal, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay. Hindi lang para sa akin, karasa sa tangan na laban sa mga bata. Punyeta! Kung hindi ka tumatanggap, mapapursahan ka! Pumirma ka sa equity transfer letter na ito para sa akin! Uy, John! Gusto ko ng diborsyo! Diborsyo? Wala yan sa diksyonaryo ko. Pakikibiyudo lang. Anong gusto mong gawin? Huwag kang matakot. Hindi ka papatayin ngayon. May halaga ka pang magagamit. Kung ayaw mong masaktan ng anak ko, pakinggan mo lang ako. Maglakas loob ka pang gumalaw. Hindi ka tao! Naglakas loob ka pang lumaban? Huwag ka nang umiyak. Masyadong maraming dugo at luha ang iyong espiritu na wala na. Ang equity transfer certificate, napirmahan mo na ba? Hindi ako pumirma. Hindi ko inaasahan na lasunin niya ako. Pagkatapos kong mamatay, lumikha siya na isang mapagmahal na asawa. Ano? Ang sama-sama niya. Hindi siya mabuti sa mga bata. Isang sapat sa mukha. Sa matinding kaso, pambubugbog at sipa. Pinaprotektahan ko ang aming mga anak. Tinakot ko pa siya. Takot siya sa multo. Hindi mo maintindihan. Ang mas maraming masamang bagay na ginawa niya isang tao ang lalong natatakot. Tama. Matagal siya natakot. Pagkatapos siya nakahanap ng babae future master. At nilagay ako sa balon. Babaeng foam si master? Ikaw ba talaga ate ko? Alam ko ang sitwasyon mo. Gagawa ko ng parang para sa'yo. Kaya dun ka muna. Itago itong anting-anting. Mamayang gabi tayo pupunta. Kilala nito si Wijun. Ang mga pananim ay nalalanta at namumukadkad. Lahat ay maginhawa. Ha! Suwan, ang sariling mong galit. Siyempre, ikaw mismong mag-ulat. Talaga. Huwag mag-alala. Ako nang bahala sa lahat. Mabuti. Tuwan, bakit ka na dito? Tinulak mo ko pababa. Natural na lalapit ako sa'yo para bayaran ang buhay ko. Linran! Linran, halika dito, Linran! Oh! Walang kwenta kahit sumigaw ka. Linran! Hindi mo kakapasok ang function na master na iyon. Oh! Tino nag-express sa pinto. Ha? Sige! Oh! Tuwan, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kailangan mong himinto. Hayaan ko si Linran. Hatiin ka sa pinapiraso. Ang langit ay masariling kalooban. Ang lupa ay masariling kalooban bagong kasama nag-aalis. Kulog sa langit akin sa lupa, hindi ka maaaring manatili kung masira ang aking gate. Sino ang ekspertong ito? Hindi ako naniniwala. Hindi kita matatalo.
Ligtas mo ako! Ferdinand! Nasuko na ako. Itigil ang pagkikipag-away. Bibigyan kita ng pera. Bibigyan kita ng maraming pera. Akala mo lahat ng tao ay katulad mo? Pera lang ba mahal mo? Paano anak po? Kung papatayin mo ko, ang iyong anak ay magiging ulila. Walang ama na katulad mo. Ito ang pinakamabuti para sa kanya. Wag! Huwag mo patayin! Tatawag ako ng pulis! Tatawag ako ng pulis at isusuko ang sarili ko. Hello. Gusto ko isuko ang sarili ko. Pinatay ko ang asawa ko. Ate? Xiaoxishi! Ate, natatakot ako sa pagkakataong ito. Matutulog ka na sa araw at gabi. Nahuli na si Weijun. Hintayin magising si ate. Natapos na rin si Weijun sa paglilitis. Tungkol sa pagpatay niya sa'yo, ito ay tapos na. Salamat. Ikaw talaga ang aming dakilang benefactor. Tulog ng anak mo. Dawat mong gamitin ang mahiwagang anting-anting na ito. Kilalanin siya sa isang panaginip. Salamat! Kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti. Nagising na si Tuanzi. Xiaoxishi. Hintayin mo ako. Papa, gusto ni Tuanzi ng yakap. Hindi. Huwag gumalaw at alagaan mo mabuti ang iyong sarili. Dumpling, hindi ka pinapayagang gawin ito sa hinaharap. Narinig mo ba yun? Opo. Wow, ang halaga ng masamang spirito ni Papa ay malaking nabawas dito. Talaga? Dati 10,000, ngayon ay 8,000 na lamang. Kaya gumawa ng mabubuting bagay. Maaaring mabawasan ng merito ang masasamang spirito. Sa malit na batang iyon, ang hiling ay 500 merits points. Oo. Ngunit nalampasan namin ang aming target. Ang hiling ng kanyang ina kay dublang merito. Pwede bang sabihin sa akin kung paano yun gawin? Tutulungan kita. Bakit? Nagising ka lang ng sobrang hina. Ang gagawin ko. Papa, may sasabihin ako kay Master. Pwede... Master, binigyan ko siya ng huling minuto. Kalkulahin ang kanyang kapalaran. May kalahating taon na lang siyang mabubuhay. Ang kapalaran ay hindi maiiwasan. Ang mga tayo magkakatagpo ng maraming sakuna sa kanilang buhay. Kapag nalampasan mo na, ito'y pagkakataon mahirapan kang gumalaw. Hindi ako papayag na may mangyari sa papa ko. Magkasama tayong gumawa ng mabubuting bagay. Mabuti. Ang Young Master ay hindi lamang nag-iisang bituin. Nakalkula ko na, hindi siya mabubuhay sa higit na 25 na taon. Tanga na bata. Matagal ko nang alam. Kalahating taon na lang natitira kong buhay. Ang walang malasakit ng mundong ito. Walang makaligtaan. Pero nagpakita kayo. Multo ka ba? Naglalakad ka na wala anumang ingay? Nakikitungo ka sa mga multo buong araw. Takot ka pa rin sa multo. Hinahanap ka ni Tuanzi. Oh. Kumusta ng pakiramdam mo? Higit na mabuti, Papa. Gusto mo bang magaling ako ng buo? Sa tingin ko, may paraan pa. Pagkatapos ay gumawa tayo ng mabubuting bagay, makakatulong yan sa akin. Sige na, sige na. Sige. Tapos maghiwalay tayong gumawa ng mabubuting bagay. Nag-live si Master para magsabi ng kapalaran. Gumawa ng mabuti sa kumpanya. Hindi available ang overpass. Masyadong delikado doon. Okay,
Makikinig ako sa iyo, Papa. Nagugutom ako. Medyo gutom na talaga ako. Ihatid ni kita sa labas para kumain. Anong gusto mong kainin? Steak o pizza? Gusto kong kumain ng buns. Steve Stuffed Bun? Huh? Maaari ka bang magkaroon ng ilang tagumpay, ha? Kung aking anak na babae ay lumabas upang kumain sa isang stall sa gilid ng kalsada, paano kung nakita ko ng mga tao? Hindi ako pupunta. Napakasarap nito. Anong tinitingnan mo? Yung nakaupo doon at kumain ng buns, parang si President G natin. Baka nagkamali ka lang. Si President G ay nagkakahalaga ng dandang bilyon. Paano ito naririto? Kumain ng buns? Papa, itatago kita. Hindi magandang makita ng iba. Masarap ba ang buns? Masarap. Papa, sa tingin ko ang buns ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Huwag mo nang tawaging tuwans yung iyong sarili. Palitan natin ang iyong pangalan ng Bowsy. Sabi ng kapalaran, ang mga dumaraan huwag palampasin. Iha, nanguhula ka ba ng kapalaran? Oo, Ang aking panguhula ay medyo tumpa. Gusto mo bang subukan ito? Paano naman magagawa ng isang bata? Anong klaseng kapalaran ito? Ito ay isang scam. Tara na. Oh, gawin na lang natin. itong si ate, kapuno ng langit, siguradong napakayaman ng tao. Magsabi ng ilang magagandang papuri. Sino ba naman ang hindi magsasabi? Ate, last na ngayon na pinagtaksilan ka ng boyfriend mo? Nung nakarang linggo ba, natanggap pa sa trabaho na yung pinapangarap na kumpanya? Tama, napakatumpak. Ito ay tinatawag na kapigo sa pag-ibig. Tagumpay sa lugar ng trabaho basta focus ka sa career mo. Bata, maaari mo bang takilayin ito para sa akin? Hindi ako nagbibigay ng mga hindi naniniwala sa panguhula ko.